pag-upo ni Senador Sherwin Gatchalian bilang Senate President, tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibabalik na sa normal ang operasyon ng Senado. Ipinahayag din ng Pangulo na susuportahan niya ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na babalik na sa normal ang operasyon ng Senado kasunod ang pagkakaluklok kay Senate President Sherwin Gatchalian at tuluyang pag-atras ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senate leadership matapos ang ilang linggong kaguluhan sa mataas na kapulungan. Sana naman sa paglagay ni Senator Sherwin bilang SP ay mabalik naman tayo sa normal na patakbo ng Senado. And that they can take care of the business of government, the business of legislation, and all these necessary legislation that we listed to show that our priority. Nitong Miyerkules, nagpatawag ng special session ang Pangulo sa Kongreso. Umaas ang presidente na matutugunan nito ang mga panukalang batas na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Some of them are new in response to the oil crisis in the Middle East. Iba-iba, pero lahat kailangan at lahat ng kailangan na ngayon. Nasa gitna tayo ng oil crisis na kailangan ng mga batas na yan. Ay sana naman mapag-aralan na nila, madiskusyonan na nila na mabuti, and we can proceed with the normal conduct of governance. Suportado rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sinumang itatalaga bilang presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. I will support whoever the Senate chooses. As long as the process that they undertook in making the choice is proper, is legal, is constitutional, then that's fine with me. Isa si Senator Cheese Escudero sa mga tinitingnan na posibleng maging presiding judge sa paglilitis. Sa kabila ito ng mga batikos sa mababatas sa pagpatay umano na Escudero sa impeachment case si VP Duterte na karaang taon. Those are opinions. I don't think that reflects in any way on how he will do. The rules that were adopted by the Senate were the rules that Senator Cheese wrote during the last year's impeachment, when they were handling the last year's impeachment complaint. So, in terms of his ability to be able to run the trial, I don't think that's in doubt. Naniniwala si Pangulong Marcos na hindi kinakailangan ng balasahan sa mga kasalukuyang gabinete ng pamahalaan. Sa harap ito ng ugong ng posibleng pag-alis o paglipat umano sa gobyerno. I think we have a really good group of people in the cabinet right now, and we are working well together. And I don't see the need. Pero aminado si Pangulong Marcos, nais niyang mas maging aktibo sa gobyerno si dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pero paglilinaw ng presidente. But just because we want him to join, to become a more active, to play a more active part in government, doesn't mean it necessarily means that somebody else has to be. It's not a zero-sum thing in the cabinet that you have to remove somebody to gain somebody else. Ayon kay Pangulong Marcos, wala ng oras para magsagawa ng regodon. If you keep moving people around, they have to start learning the job again, and we just don't have time for that. Counterproductive o hindi anya nakakatulong ang pagsasagawa ng balasahan at taliwas sa isinusulong na katatagan ng administrasyon. Clazel Pardilla para sa Bayan.